Ang rapture po ay magaganap na. Ang second coming po ay para sa Israel at tatapak po ang kanyang paa sa Mount of Olive. Ang mauuna po munang ay rapture, siya po ay bababa hanggang kalawakan lang at tayo pong akit patungo sa kanya. John 14:1 to 3, 1 Thessalonians 4:13 to 18, and 1 Corinthians 15:51 and 52. Yan po ang tama. At ipamalitan niyo po ang oras ng himala. At sabihin niyo po sa lahat na may totoong man of God apostol sa bansang ito, na mahal ang ating kaluluwa at may mandate ng Diyos, may integridad, may honor, may dignidad ang isang sumasa sa Kanya at nakikita sa Kanya ang buhay ng Panginoong Jesucristo. So, sabihin niyo po ang pagpapala ng Panginoon, ang aming pong panalangin, pag-ayunin kasama niyo po palagi. Huwag natin kakalimutan, prepare to meet your God because Jesus is coming any moment. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Si Ate Lita po ay galing pa po ng Imus, Cavite. Ayon po sa kanya, first time niya po sa lugar na ito, naanyayahan lang po ng kanya pong kapatid na pinagaling din po through prayer niyo po, lingkod po ng Diyos. Ayon po sa kanya, meron po siyang 6 years na diabetes. At sumabay po siya sa pananalang sa harapan nang sabihin niyo daw po na lahat kayo magaling na, nagkaroon daw po ng impact sa kanya pong buong katawan at daman-dama niya na siya po'y pinagaling ng Diyos na buhay. Kamusta na po kayo ngayon? Daman-dama ko po na tumalab po sa akin yung pagpapalayas ninyo ng karamdamang dinadala ko po ng ilang taon na. Kasi ang aming pong pamilya ay marahil ay lifestyle at namana ko rin po sa aking mga magulang. Subalit, sa oras pong ito, maraming salamat sa Panginoon. Ako po ay pinagaling na niya. Dahil po sa pag-akay ng aking kapatid na napagaling din po niya, si Eps, Delading ko, gagamitin din po kami. Sana Amen. ng ating Panginoon na Amen. maakay pa po namin, iba pa namin mga Amen. kamag-anak We at agree. mahal sa buhay, makarating po dito sa ating lugar. Amen, we agree. Palakpakan Salamat po po kay natin ang Diyos. God bless po. Enjoy your health. God bless po. Lingkod na niyo si Brother Ray po ay meron pong sakit sa pag-iisip. At sabi nga po niya, kagagaling lang daw po niya na mental. At 7 months po siyang galing doon. At sabi po niya na magulo daw po yung kanyang isipan. At meron daw pong bumubulong sa kanya. Pero ngayon daw po maayos na raw yung kanyang isipan at wala na raw pong bumubulong sa Kamusta ka kanya. na ngayon? Buti naman po sa ngayon. Ano pangalan mo? Rayboy Orbito po. Ilan taon ka na? 36 years old. May asawa ka na? Meron po. Ilan anak mo? 3 po. Awa ka naman. Saan ka nakatira? Sa Imus, Cavite. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus. Si Jesus. Nagunat po tayong kamay, harap mo isa sa akin. So Lord, this is too much and so much. Masyado na pong hirap po ang puso't isip ng taong ito at ng marami pa. Sa gamot, aparato, antibiotic, na minsan po ay higit kaysa kaya niyang i-contain. So Lord, I ask, restore this man totally. Let your healing presence and compassion be upon him. As you said in your word, ang pinalaya mo ay malaya na. Have you not said, it is the anointing that breaks the yoke? Lord, I ask for his freedom and complete deliverance. Ibalik mo po sa normal ang isip niya, Ama. Tanggalin mo anumang pong bigat, depression, at hirap, bunga po ng mga aparato at mga ininom niyang gamot. Kung ano po ang dati niyang kaisipan na nilikha mo, ayun po ang ibalik mo, Ama. Nautusan kong utak mo, lahat ng bahagi ng isip mo ay lumusog sa migla. And I bind you, yung foul, evil demon, lying, seducing spirit that torment this man. I bind you out! In Jesus' name, and never to return. I rebuke you out of him. Lord, I ask, let your mind be upon him. Let your peace and joy come to him. In Jesus' name. Thank you, Lord. For you always hear us. It is done today. It is done. For your loving Christ who came to this world to set the captives free. And I decree tonight, you are free. Sabihin mo, Lord Jesus, Lord Jesus. salamat po. Salamat po. Magaling na ako. Magaling na ako. Malinaw na isip ko. Malinaw na ang isip. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay. Sige. Babang mag-isa. Sige. Babang mag-isa. Ayos na po ito. Palakpakan po natin ang Diyos. May
pitong buwan sa mental. Mahaba pong panahon. Oh, God help us na tao pong ganito at iba pa na wala rito ay makarating sa Kanya para sa kanilang kalayaan. Nakakatawa pong tingnan, mabuti ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lingkod ng Diyos, mabuti po ang Diyos sa buhay po ni Sister Lorena. At siya po ay naimbitahan lamang po na isang kapatid na pumunta po sa lugar na ito. Siya po ay nagtungo sa lugar na ito na para pong lantang gulay, mahinang-mahina. At almost 4 days na po na makirot, masakit po ang kanyang ulo. At kanina nga po, inoobserbahan ko po doon po sa bandang likuran, yung ulo niya po ay nakasandal po sa upuan dahil po sa kirot at sakit. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay lumakas po siya, nakakatalo, nakakalundag na po siya. At hindi lamang po yan yung kirot po at sakit sa kanya pong sikmura, pinagaling din po ng ating Panginoon. Bakit para siyang gulay? Kumusta ka na ngayon? Okay na po. Hindi na masakit ulo mo? Hindi na po. Hindi na masakit sikmura mo? Hindi na po. Nakatalon ka na kanina? Opo. Hindi ka nahilo? Hindi na po. Hindi ka natumba? Mabuti po ang Diyos. Amen. Sigurado kang wala lang sakit ulo mo? Wala na po. Hindi na rin masakit yan mo? Hindi na. Sino nagpagaling sa'yo? Jesus. Si Jesus. Wala nang iba si Jesus. Si ate naman po ay bunga po ng TV program po natin sa NBN4 Lingkod ng Diyos at sa ating pong programang Oras ng Saglit Himala. lang, saan po kayo nakatira? Pasay. So napanood niyo po siya sa television. Tuloy mo. At ito po yung second time niya pong makarating po dito po sa gawain po natin. At mabuti po ang Diyos sa kanya pong buhay dahil sabi po niya, pag umiihi daw po ay nakakadama po siya ng kirot at sakit. At dahil po dyan, siya po ay nagpa-check up. At sabi nga po, ang findings po ng doktor ay mayroon daw po siyang UTI. At purihin po ang Panginoon, sabi po ng doktor ay may kasama daw pong dugo ang kanya pong pag-ihi. Purihin po ang Panginoon ngayon daw po, nakaramdam po ng kaginhawaan po ang buhay po ni ate. Tanda po na pinagaling po siya ng ating Diyos Kumusta na buhay. na po yung pakiramdam niyo? Buti-buti na po. Wala na yung kayo tuhod, nararamdamang kirot? Wala, medyo okay na po. Tsaka yung tuhod ko, napakasakit dito. Kanina? Oo. Ngayon? May SIS na po. Sige nga po, galaw niyo nga po malakas. Sipa niyo po. Sige po, lakasan niyo po. Yung dating hindi niyo magawa, gawin po niyo ngayon. Talon po kayo. Sige po, isa pa po. Isa pa po. Wala na kayo nararamdaman? Wala na po. Mabuti po ang Panginoon. Ano po ulit ako ng ihi ko. Papa-examine po ulit. Opo, magaling na po kayo. Tapos yun yung dalawang kamay, sabihin nyo ito, magaling na ako. Magaling na ako. Hindi ako nagpapa-examine Hindi ako mapapa-examine. dahil may sakit pa ako. Dahil may sakit Kundi pa ako yung nagpapa-examine Hindi magpapa-examine. para ikumpirma Para i-compare na magaling na ako. Na magaling na ako. Magaling na ako. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Si Nanay Yolanda po ay dati na pong nadalo sa lugar na ito. Kaya lang natigil po siya ng almost 1 year. Dahil napalayo na daw po ang kanya pong tirahan. Ayon po sa kanya, nagkaroon po siya ng rayuma, nagkaroon po siya ng high blood at mata niya daw po ay napakasakit. Pero ngayon daw po, na nakarating siya dito sa ating lugar, sa lugar po na ito, nakita po kayo at napakinggan po ang inyong pang-aaral at turot. At kaya siya po ay lumapit po sa harapan, siya po ay bigla pong pinagaling po ng Kumusta na Panginoon. po kayo ngayon? Okay na po. Hindi na po masakit yung inyong paa? Opo, wala na. Saan kayo napalipat? Napunta po ako ng Baras. Nagtatanim po doon. Baras. Opo, pulo. Dyan. Antipolo. Kaya ganon. Pero kahit malayo, talagang hanapin ang katawan yung pagdalo eh. Anyway, hindi dito na rin po siya uli. Palakpakan po natin ang loob. Si Brother Nelson po ay 4 na araw na daw po siyang nilalagnat o tinatrangkaso. Masakit po ang kanya pong sikmura, ang kanya pong ulo. At ngayon po ay pinagaling na po siya ng Diyos. Kumusta ka na? Okay na po. Kumusta na yung ulo mo? Okay na po. Kumusta na yung sikmura mo? Okay na po. Hindi ka na tinatrangkaso? Hindi na. Magaan na pakiramdam mo? Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. Amen. God bless you. Purihin ang Diyos naman po sa buhay po ni Brother Junel. Ayon daw po sa kanya lingkod ng Diyos, siya daw po ay may pananakit ng kanyang dibdib. At ayon daw po sa resulta ng kanyang finding sa doktor, siya daw po ay may sakit sa baga. Pero purihin po ang Diyos sa buhay sapagkat sa pagtungo daw po niya sa lugar ito, siya daw po ay pinagaling ng Diyos ng buhay. Wala ka nang nararamdaman? Wala na po. Sigurado ka? Opo. Saan dati masakit sa'yo? Dibdib po. Gaano katagal na? Nung ano po to, nung no? Ay, kumusta na siya ngayon? Ayos naman po. Hindi na siya masakit? Hindi naman po. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus Mabuti po ang Panginoon. God bless you. Purihin din po ang likod ng Diyos, ang Panginoon po sa buhay po ni Nanay Lerma. Ayon daw po sa kanya, siya po ay may pananakit sa likod. At ayon po sa kanya, siya po ay 4 na beses pa lang daw po nakakadalo po dito at galing pangaraw po siyang Bicol. Pero purihin po ang Diyos sa buhay sa kanyang buhay. Ang kanya pong likod ay pinagaling po ng Diyos sa buhay at isa pa po, siya din daw po ay nakakadama po ng pagkahirap sa paghinga. At yun din daw po ay pinagaling po ng ating Panginoon. Totoo po ba yan, nanay?